good to see you once again. So karon kamuntagon mga igsoon atong ipadayon ang pagtuon sa stewardship of a local church. Ika-11 na ni siya nga lesson nato sa stewardship of a local church. And nagpadayon ta sa how we employ our talents. Ika-11 sad. How we employ our talents. Sayang kayo kung nakadawat kag talent sa Ginoo but wa nimo nagamit. No, dili ba yan na siya permanent. Pwede na siya mawa, pwede na siya mapunan. So kung gitagaan kag talent sa Ginoo unya gigamit nimo, so God will entrust you again. So karon sa di pa ta mo padayon, mag-ampo ta, let's all stand. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for the strength, Lord, that you have given to us. And thank you, Lord, for this place that we could use for your glory. I pray that you will bless us, O God, as we worship you in spirit and in truth. May you please prepare our hearts, Lord, as we listen to your message. And allow us, O God, to learn the principle that we need to learn para sa among kinabuhi, Lord, sa pagpangalagad. And allow us to use it, Lord, for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ang ika-11 natong isgutan, mga igsoon, this morning is pastor. Pastor. This is part of the talent. This is the highest calling, the highest position, mga igsoon, nga gihatag sa Ginoo para sa iyang buluhaton. So, unsa may trabaho sa pastor? To feed and lead the flock of God. To feed and lead the flock of God. So, unsa ka luoy ang usa ka Kristohanon nga walay mo lead, walay mo feed. Mao na nga gitawag na sa Bible, mga igsoon, nga mga karnero nga saag. They are gone astray. So sa pagka-gone astray nila, tuapod sila sa bisyo na agay astray. Basta mag-gone astray gani ka, masaag man jud ka, di ka kibawg unsay sakto, unsay sayop. Ngano man, no one is guiding you. So unsa ka importante ang pastor sa kinabuhi sa mga Kristohanon? Maglisod mo tubag ana. Atong usbon ang pangutana. Unsa ka importante ang pastol sa mga karnero sa kabukiran? Unsa ka importante? Pagka-importante. Ngano man, ang kanay mga karnero, tukbunonon mga igsoon. Gitawag na silag pray. Mao nang magsige na silag pray. Nga dili sila makitaan sa mga wolf, no, mga tiger, lion, ingon na nga mukaon sa mga karnero. So, pagkaon na sila, tukbunonon ba? No, biktima hunon. Maunay atong itsura, maunay atong situation diri sa kalibutan. Muna gitawag ning kalibutan, mga igsoon, wilderness. Puno sa kangit-ngit, puno sa sala, puno sa temptation. So without the pastor guiding the sheep of God, dali ra ka matukob. Unya dili nimo masabtan unsa ka importante ang panagpundok nganong diha man gibutang sa Ginoo ang pastor sa church. So kung importante ang pastor sa kinabuhi sa mga membro, labaw ng importante ang simbahan. Diin gibutang ang pastor ug ang mga karnero sa Dios. Mo na gitawag ni siya body of Christ. Mo na nga pag panahon sa panimbahon, be serious. No? Inig ka Domingo, kano sa musugod ang panimbahon? Kano sa musugod? Di unsa nga portion sa panimbahon? Sunday school.
ang kanang Sunday school is part of worship. Dili pasabot nga, Sunday school mo nun. Kinahanglan magkamo apil sa Sunday school. Tayo pa nakasabot ta mga igsoon. So dapat, imog yun ang tambungan ang Sunday school. No, dili kay samtang nag-Sunday school, naghimo po kag imog kaugalingon nga activity. Ay, naminaw mo. Pag Sunday school, sud ka, asa ang tigumanan, sud ka, maminaw ka. O, ngano man kinahanglaman ang Sunday school? Unsa day naa sa Sunday school? Maglisod na sa tubag ana. Sa school, unsa may naa? Recess? Unsa may naa? Unsa may reason nga nung uadto ka sa school? Para makakaton. Maunay reason nga nung naay Sunday school. Mo na ayaw ninyong sayon-sayo na. Kaning mga teacher nato sa Sunday school, nag-antos po ni silang tinuon. Naggasto po ni sila sa ilang effort, sa ilang panahon, para sa pag-demo. Naminaw ta? So, samtang gademo sila, ang mga demon sad, naningkamot sad sila, og pugong sa mga Kristohanon nga di maminaw sa Sunday school. O na, inig panahon sa kanang panagtudlo, wala ka diha. So, dapat kung unsay gidaghanon sa service, main service, mugamay lang na siya, tungod kay gibuwag-buwag man, pero maora gihapon ang gidaghanon na dapat sa Sunday school. Nakasabot na? So walay magstay sa gawas, walay magistorya og lain nga mga topic nga way kalabutan sa Kristohanong kinabuhi kay naa ka sa simbahan. And God is listening and God is watching. So if you are concerned of your growth, kay importante man eh. Kung dili ka motubo isip Kristohanon, kung panalitan bata pa ka, you don't care about life. Usa ka adlaw madako ka. Ug kanang imong pagkabatanon is the foundation of your future. So kung wa ka na mold samtang bata pa ka, wa kay magamit inig kadako na nimo, wa kay wisdom. So in other words, walay direction, walay nindot nga direction ang imong kinabuhi. Guba mga igsoon. So mo na atog yun tagaan og dakong emphasis. Are you listening? Because all the teachers of the church is the extension of the pastor in teaching. Nahimo na silang extension. Kay wala ta nagtudlo og mga lesson sa Sunday school nga wala na gi-approve sa pastor. So, kinahanglan imo yun ang i-learn. Kay kung dili na nimo i-learn, minus ang imuhang kanang masabtan sa kinabuhi nga Kristohanon, minus ang imong depensa dito sa kalibutan. Sa dihang atakihon na kasiyawa, di nagay ka tagaag effort gyud sa yawa gyud. Kay ngano man, sa dili pa lang nimo pagtuon sa mga lesson nga gihatag sa Ginoo sa imong simbahan, wa naman pildi na makadaan. Unya tagaan pagkag-effort sa yawa, pakurat-kuratan ka na lang. Di ba? Kita mo mga sundalo nga kuratan, dagan na. Usaon nimo pagkasundalo, makadunggo kag buto, mudagan man ka. Hello? Di ba pagkasundalo ka niya, train ka, inikadungog nimo buto, mukwan hinog ka, mas muisog ka. Unsa naman nga pagkadungog og buto, dagan man. Di ba? Niya mo rin nakasurvive kay nagpatay-patay. Pero ang Ginoo nagtanaw man nato. Di man nato mailad ang Ginoo. So muna, nagsugod Sunday school, then main service. So, importante ang main service tungod kay nadiha ang instruction. Sa Sunday school, gitagaan kag lesson. Gitagaan ka og kanang mga unsay kinahanglan nimo nga kanang makatunan sa imong pagkakristohanon. And sa main service, makadawat kag instruction, makadawat ka og rebuke, makadawat ka og kanang commendation
sa Ginoo. Samtang naminaw ka sa message, managlahi ang kanang pagdawat sa mensahe sa matag Kristohanon. Kay managlahi man tag status at tubangan sa Ginoo. So importante kayo na mga igsoon para sa atong kinabuhi. So, kung naitig pakaon nimo, naitigiya nimo, dapat maingon nimo nga bulahan di ko. Kay ngano man kadaghan mga tao sa kalibutan, naay mo lead nako, naay mo guide nako. Naay mo feed nako sa pulong sa Ginoo. Kay di maka kanang Kristohanon bagong nahimugso nga Kristohanon, di maka wa man kay kanang kusang loob nga mukaon. Wala man kinahanglan maka-i-feed sama sa usa ka bata ba. Igora na mo reklamo sa iyang kinabuhi kay gutom. Igora na siya magsigsinggit bisag di siya masabtan. Amen. May pas Luis kini amen. Magsigira na sila reklamo ang ilang gutom. Ingon ana rana but kung walay mo feed, makakaon ba sila? Dili. Mao na mga bagong Kristohanon, magsige ka og reklamo sa imong kinabuhi, sa imong pagka-Kristohanon. Ang wa nimo nasabti gutom di ay ka. And somebody needs to feed you. Mao na gitudloan ta sa Ginoo og discipleship para at least na ay makapakaon nimo ginagmay sa inyuhang discipleship session. Are you listening? So, importante kayo ang feeding mga igsoon. Ephesians 4:11. The Bible says, and He gave some apostles, 12 kabuk apostoles, some prophets, no, wala na tayo prophets karon, and some evangelists, naapa ni, and some pastors and teachers. So, ang kaning pastor, part sa ni sa teacher. Kaya di maka pwede mahimong pastor kung dili ka mo teach. Pero naagyo tayo mga designated teachers nga maoy aid sa man of God to teach the Bible to the people of God. So naay pastor mga igsoon, appeal siya. So tulo ka butang atong isgutan kabahin sa usa ka pastor. Kay buwahan kung naa ninyo diri tawgon na mo sa Ginoo para mahimo kang pastor. Kay baw na kag unsa imong trabaho. O karon kamo naminaw mo mga membro sa church, makasabot sad mo, mao di ay ni duty ni pastor, mao di ay. Kay usahay ang mga membro wa kasabot unsay duty sa pastor, mo na malain ang ilahang pagtan-aw sa pastor, nganong magyun ni si pastor? Nganong manghilabot magyun ni si pastor? Nganong mamugos magyun ni si pastor? Daghang kay reklamo ang mga membro. Sabtanin niyo mga igsoon. Letter A. Shepherding the sheep. Trabaho na sa pastor. To shepherd you. A pastor is called to lead, guide, and nurture the congregation. Serving as a spiritual shepherd. This emphasizes the pastor's responsibility to care for the spiritual well-being of the members with a heart full of willingness and humility. So if ever nga tawgon ka sa Ginoo, dapat no surrender ka. Bisag unsa pa kalisod, bisag unsa pa kagahi ang ulo sa mga membro, mga kaigsunan, there should be still willingness and humility. Padayon, ngano man, it is not people who called you, it is God. So therefore, it is not people who will strengthen you. It is God. It is not people that will guide you also, that will protect you sa imong pagpangalagad. It is God. Ang Ginoo mismo mo nagpakaon nimo para ipakaon pud nimo sa mga katawhan sa Dios. Unsa kabulahan mo nagitawag na siya the highest calling. Kay ngano man, ang Ginoo mismo maoy nag-atiman nimo. So, samtang giatiman ka si Ginoo, atiman na ang iyang mga katawhan. So, mo na dako kayo, bugat kayong responsibility, kani palang pag-lead, pag-guide, pag-nurture, no? Dili torture ha. Nurture, unya paminaw sa mga Kristohanon, mura naman ta gi-torture aning pastor, dili wala ka gi-torture. No, gipugos kag pakaon para di ka mapasmo.
Gipugos mong pabasa sa pulong sa Ginoo para naamoy spiritual feeding. Mao na kinahanglan gyud ka pahinumduman pirmi that you need to have your personal devotion. Kay sa imong personal devotion, diha murag kwan ka ba, makaangkon ka gana sa pagkaon inig abot na sa kumbira. Kumbira man abot na to diri. Kumbira ni mura ni og kanang ni tambog na ka og kanang salo-salo ba. No? Kung wa kay kaon sa inyo pirmi, igabot nimo sa salo-salo, wa kay gana, ngano man pasmado. Unya, pugson ka nimo kaon daghan pag uli niyo sa inyo ha. Mag-down ka, kaya nagkalibanga na ka. Di ba? Muna, daghang mga Kristohano, ngay basa-basa sa ilang Bible, pag abot diri, nagpunga-punga. Dili ready ba? Muna, pag abot dito sa ilaha, wala naka-function sa iyang pagka-Kristohanon. Nga naman. Wala, nagkalibanga iyang Christian life. Wa nakasabot, asa ipamutang itong mga lesson nga ilang nadawatan. Muna, ang resulta, walay mahabilin kay gisuka kalibanga tanan. Ang ilan nakatunan. Murag pagkaon mga igsoon nga gilabay ra nimo, wala na pusli sa imong lawas. Nasabtan na to? Muna importante kayo, take care of your spiritual health. Kinahanglan jud ka diyo mukaon ka sa imong espirituhanong kinabuhi. Diyo mubasa ka sa Bible. Muna gibuwag-buwag gina sa Ginoo morning, noon at night. Ang uban morning and night. Basa jud ka sa pulong sa Ginoo. Ayaw ka nang imong hutdon. Buntag na ko magbasa ako ning hutdon tanan. Ala, pamahaw ko no niya ay na paniud to panihapon tan-aw na to. Ha? Kung bisag unsa pa kadaghan ay imong gikaon, anang usa ka setting, parihara na mga igsoon, mas nindot pa ganitong ginagmay lang kay ma-absorb gyud sa imong body. Kaysa mo kaon kag daghan kaayo unya pagkahuman ang uban ma-waste rato, mausik rato siya. Mura sad na daghan kay kagibasa di man nimo na masabtan og matuman tanan. Ang nindot sa pulong sa Ginoo, diyo kabasa na kay nasabtan imong buhaton. Mo nay nindot nga digestion sa pulong sa Ginoo, understanding what the Bible says. So if you cannot understand anything tungod sa kadaghan mga igsoon, kung imo nang daghanon, makalimot na ka, di nakakasabot, unsa magi akong buhaton ani. Munang uban, hala, imo nang hutdon. Unya, pagkahuman, ha, wana. Humana okay na ko, abswilto na ko rong adlawa, di maguna ka ng padaghan na basa. Ang importante na akay masabtan, na akay ma-apply sa imong kinabuhi. Mo nay reason ang mga Kristohanon wala ni grow tungod kay ang ilang pagbasa sa Bible, ang ilang intention is to finish the reading, not to make it a living. Reading ra ila. Wala silang intention nga mahimo siyang life. Word of life baya ni. Amen? Muna ang Ginoo gitagaan jud ka og pastor para sigihan kag remind. Sigihan kag badlong, pahimatngon. Kaon mo. Look at Jeremiah. Unsa ka importante ang pastor? Jeremiah. Jeremiah chapter 3, 14 to 15. Ingos Bible, turn, O backsliding children. Ang utana ko, kinsa man ning mga backsliding children? Majority of the Christians today are backsliders. Mga Kristohano, di pa gid mo angkon, pastor, wa ko'y labot, ana. Ino di ka igsoon, nagbasa kag Bible, miyong ka, yes. Nagsimba ka, miyong ka, yes. Asa na may gituman nimo sa imong nabasahan o sa imong nasimbahan? Wala pa, backslider ka. Backslider ka. Nga naman, wa man ka nag-forward. Anything that God has given you must be applied. Kung wala nimo gi-applied, ayaw jud gunahuna nga, wala pastor, nag-steady ra ko. Wa ka nag-steady oy. Because sa dihang tagaan ka sa Ginoo, gi-require ka sa Ginoo nga imo nang gamiton. Unya wa nimo gamita, it means nag-backward ang imong growth. Wala ka nag-steady. Sa imo ra nang una-una, ga-steady ka. No? Mura ka gasakay sa salbavidas, dagat, mga igsoon, wa ka nagkapakapa, nag-steady ra ka, pero wa ka kabantay,
nag-iswag ka padulong sa lugar nga dili maoy tumong nimo. Mao na pag-adto sa lugar sa imong tumong, mao na mag-exert kag effort kay ang current sa tubig dili uyon sa imong gusto. Dili uyon sa imong padulngan. Mao ni ang kalibutan. Kung wa kay buhaton sa imong kinabuhi, abi nimog safe ka, you are drifting away from the will of God. Ang pag-adto sa will of God, mga igsoon, nagkinahanglag effort, nagkinahanglag knowledge, nagkinahanglag strength, nagkinahanglan og guide. Mao nang gitagaan tag Holy Spirit. Kay ang pag-adto sa will of God is not easy. It's hard. Pero ang nakanindot, ang gihatag sa atoa is Holy Spirit. Kinsa may makapildi niya? Wala. Pero mao lagi, dapat muhunong ta sa pag-backslide. Read the Bible. Kung wa kay basa-basag Bible, backslider ka. Kung nagbasa kag Bible, way tuman-tuman, backslider ka. Okay, say backslider diri gani. Kay kung dili ka mo angkon sa imong sakit, di gyud ka maayo. So ningon ang Ginoo, turn, O backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you. And I will take you one of a city and two of a family, and I will bring you to Zion. Ang tinguha sa Ginoo by family Jude. Muna tinguha sa Ginoo nga ang tibok pamilya magpaduol sa Ginoo, dili kay tibuag sa mga igsoon. So para matuman na ang kabubuton sa Ginoo, kay ba kag kinsay ang gihatag ninyo? Ingon sa verse 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Unsa ka importante ang pastor sa imong kinabuhi para di ka mag-backslide? Una ka mo, di mo maminaw sa pastor, backslider mo. Di mo musunod sa instruction sa pastor, backslider mo. Kaya nga naman, mo may reason nga nung gitagaan kag pastor to feed you with knowledge and understanding. Dili kay knowledge ra. Naay understanding. So kung nga gitagaan kag knowledge, wa ka kasabot. Di pa kabuhat, pero gipasabot man jud ka. Ginorture man ka. So nakasabot na ka, buhata dayon nga naman. Ang knowledge nga imong nasabta na gyud nimo, kuan na siya kanang waiting nga imo siyang buhaton, wala nimo gibuhat, mao nay kawatonon si Yawa. Tungsa na pagkawat sa Yawa, di magkainon sa Yawa, hunong og basa, di kanya pahunungon, pabasahon kaniya, pasimbahon kaniya, pero adto kaniya babagan sa pagtuman. Himuon man kaniyang busy. Pabisihon kaniya. Nakintahay, nag-atiman ka sa imong kinabuhi. Pero pag wala kay pagtuman sa pulong sa Ginoo, God-destroy ka sa imong kinabuhi. Kaya nagtuo ta nga ang kwarta mo imo build sa atong kinabuhi. No. Di gyud mga igsoon. Kung imo nang pugson, hala suwayi. Pag abot na nimo sa point nga naa na kay daghang kwarta, tanawag na build ba imong kinabuhi? Na-destroy na hinuon. Amen? Na-destroy ang imong kinabuhi. Mo nagikinahanglan nimo ang pastor. In 1 Peter chapter 5, verse number 1 to 4. Tanawag unsay tudlo ni Apostle Paul, the elders which are among you, I exhort. So doon gitudlo si Apostle Paul sa mga elders. In other words, pastor, who am also an elder, kay siya man pod. Alright? And a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Tanawag unsay obligasyon. Verse 2. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Mao na sa dihang tawgo na ka sa Ginoo, ayaw i-focus ang imong utok sa offering. Magpastor ko, kay laliman ka na kay membro 100. Bisag buhatag lang sila og tagpuan. Dili man ingon ana, good.
Tudluan nimo sa pag-uli kay ang Ginoo nagtudlo ana. Dili kay mo tudlo ka sa pag-uli para mabuhi ka. Kay sultian ti ka bisan pag di mo uli ang mga membro sa simbahan. Buhion ka gihapon sa Ginoo. Ang pagtudlo o giving dili para makakwarta ka. Ang pagtudlo o giving para dili mangamatay ang panginabuhi sa mga katawhan sa Ginoo. Gitudlo na sa Leviticus daan. Muna nasuko ang Ginoo sa mga kaparian kay wala na sila nagtudlo og giving sa mga katawhan sa Dios. Ginahinay og patay matud pa si Ginoo ang mga katawhan. Muna tudluan jud mo og giving kay nga naman para dili ka mamatay. Amen. Sa imuhang panginabuhi. No, muna kung magpastor ka, ayog tudlo og giving tungod kay mura ka desperado na kay ka. Buhion ka sa Ginoo lagi ay kabalaka. Tudlo lang. No, tudlo lang. Ang dili mo hatag na tudloan, di mo hatag, kamo nay mag-asoy sa Ginoo. No? Kamo nay mag-asoy sa Ginoo kay para man na sa imuhang kaayuhan. So man ninyo si Apostle Paul, tudloi lang, feed lang. No, and taking the oversight. Not for filthy lucre, pero ready ang imong mind. Verse 3, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. O nakabantay naman tingali mo, naagi mga simbahan, mga igsoon, nga ang pastor, mura og kanang Lord of the people. No, nakabantay mo? Murag Lord of the people. Hapit na lang tanan, isugo. Hapit na lang tanan, ipapasan sa mga membro. Bisa na lang paglimpyo siyang sapatos, membro gyapon simbahan. Ako sapatos dong, limpyohin na dong kay hugaw na. Wag na nahitabo diri mga igsoon. Wa jud ko nanugog mga personal nga kanang mo serve kanako sa personal nga naitiglaba sa kung sanina, naitigplansa sa kung sanina. Tingali bisag matiguwang nako, ako gihapoy mo buhat ana. Naminaw mo ison, kay personal na ito ng responsibilidad sa atong kaugalingon. I am not your Lord. I am your pastor. No? Dili, pwede ang pastor nga mahimong Lord over God's heritage. Kuyawa ko na to, siya ra atong Lord, oy. Dili pwede mahimong Lord ang pastor. Mo na kung ang pastor manugo, in the name of Christ, yun na, mga igsoon, ug unsay gisugo sa Ginoo, nga gipasugo sa Ginoo sa mga katawhan sa Dios, maunay isugo sa pastor. Para sa kadaghanan kanunay, dili para personal. Time pa naminaw ta? Oh, kanus ama nahitabo nga nanugo ninyo, Brad, hugasin sa kenan, Brad. No, naman ito nga naghugas ayaw kay dili na maayo nga practice. Una sa tanan di na nimo ma-maintain. Di ba? Di na nimo mapadayon basig maanad ta ba? Pero ako moadto kog lain nga mga simbahan, makita ko hugaw ang sakyanan sa pastor, di na ko mananghid, ako hugasan. Ako man nga kanang service nga gihatag. Pero ako, isip pastor, di ko manugo yun. Ngano manugo, di ko Lord ni mo. Pero para sa buluhaton sa Ginoo, suguon yun mo. Diha ko sabaan, mga igsoon. Nakinaglan ato gining buhaton, kay mao ni sugo sa Ginoo. Amen? In verse number 4. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Mo na nakanindot sa mga pastor, kay naay nagpaabot nga crown of glory. Pero mao lagi, subayon nimo unsa instruction sa Ginoo. Amen? Dapat imong subayon, ayaw supa ka, mga kaigsuonan. Kay pa nagkasabot ha? So, if ever naay tawgon ninyo, sabta ni mga igsuon, dili nimo ulipon ang mga membro sa church. Kasab-an nimo, yes, pwede, pero ayaw sila kanang abusari.
No? Kasabi sila kung nakasala sila. So, dili nimo pahimungtan kay gisapot ka. Epan, kasabot ta? Wala ako, mamadlong dyan ko ninyo. Kung di mo maminaw, wala ako'y mahimo, anak. Basta, at least ako, namadlong ko, mawadaan niya ako crown of glory. Piting luoya. Tungod lang kay, nisurrender ko, kay di mo mutuo. So, I am your shepherd. So, I need to shepherd you. Kaya komen yung pastor. Letter B. Preaching with purpose. Dili kay wali-wali lang ni atua. Nani purpose, mga igsoon? The pastor ensures that the congregation receives biblical instruction, encouragement, and correction, fostering spiritual maturity. So dapat ako kang i-guide, ako jud kang kanang buro ba sa bata pa kanang kuan jud ba kanang step by step para mo-mature ka. So 2 Timothy chapter 4 verse number 1 to 8. English Bible, mga kaigsunan, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. So, ang Bible, nagsulti na daan nga ang pagtudlo, dili anak kasayon nga matuman dayon. So naagyon ay long suffering, mga igsoon. Kinsay willing magpastor dire? Dili ni siya, mga igsoon, kanang usa ka bukasyon ba nga ganahan lagi ko ana. Imo ginagbantayan, imong kaugalingon. Bugat ang responsibilidad sa pastor. Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. So, moabot ang panahon, pag dili gyud na siya matudluan, dili gyud na siya manurture diha sa pulong sa Ginoo, samuka na siya sa Bible. Mo na kita, mga parents, usata nga responsible sa atong anak, nga ma-in-love sila sa pulong sa Ginoo para dili mahimo ba nga kanang samuka sa baa sa nanaoy o tanawa ang ato mga young people. Kung unsay giset natong example, mga parents, maunay ilang ma-receive more than sa pag-receive nila sa preaching diri sa pulpit. Because they will listen to you more. Kay parents good mo. So every time you speak against negative ka sa imong simbahan, maunay ilang ma-receive. So maunay ma-mold sa ilang kasing-kasing hinay-hinay, madugay makongkrito na, mga kaigsuonan. Hantod nga dili na siya ganahan sa iyang simbahan. Hantod nga mo negative na siya sa iyang pastor. Nga naman, tungod sa mga parents nga negative sad sila. Kinsa may inyong gidestroy? Tayo pa namin, nauta? Abi ninyo wala rana. Pero ginahina nag-pile up ni Satanas dito sa iya kasing-kasing. Nawa? Imo na ginang parents, ha? Mo na bisag unsaon pa nimong bira, kita na ka nagaguba na kinabuhi sa imong anak. Imo na the time nga maka-realize na ka birahon na ni kay muwa nam guni simba-simba kung anak di na ginan imo mada. Mao na samtang bata pa na, according sa Sparrow, mga igsoon, ilang yung gisiguro nga tuag yun sa altar nabutang ang ilang gagmay. So samtang madapa na ni mong bira imong anak, pasabtag yun na sila, and never let them hear that you are negative to the authority of the church. Amen. That you are negative to the teaching, no? Teaching sa pulong sa Ginoo. Ikaw pagani ang upahinomdom, unsa ganito gitudlo ni pastor, di ba? Children, obey your parents. Unya ayaw sa ingna nga isumbong ti ka ni pastor. Dili na siya right. Ikaw goy parents good. Di ba naminaw ta? Pastors are teachers. No? Siya tigbadlong, siya tigkuan, pero ikaw nga parent, ikaw mo ikuan. O, sa man mi pulis, di mi ani nga inyo ming ihadlok. Mo na kakita si mong anak, adto na sa simbahan na, si pastor dito. Ang inyong buhaton para safe inyong anak,
inyong i-mold sa ilang kasing-kasing that you need to love the man of God kay maunay ato ang access. Maunay mutabang nato nga maduol tas Ginoo. O tanawa sa mga kasimbahanan, mahimo ganing weak ang mga young people nakadungog nag something sa ilang parents. Something na against sila sa buluhaton sa Ginoo. So kinsa may alakansi, kamo ra pud. Kaya nga naman, kamo may number 1 makatilaw sa ilahang kanang kuan, sa ilahang attitude. Di sila matuman. Unya makita nimo ang pagkaguba sa ilang kinabuhi. Di ba ang pastor dito may mutanaw nangaguba na. Di rin makita na to nga nangawala. Pero ikaw may nakakita nga nangaguba. Okay, sa mas masakitan, ikaw. Una kamo mga parents, mga bito ang mga papa, gihimong priest. Para sa dihang naka-receive silang instruction sa man of God, ilang dadto na dito ang instruction dito sa ilang balay ug himuon na niyang poste, himuon na niyang reminders sa matag corner sa balay sa iyang balay unya mao nay i-remind niya mao ni ang gitudlo sa Ginoo nato, mao ni ang giingon ni pastor, ato ning tumanon, ato ning buhaton. Ikaw nga pari, ikaw mo enforce didto. Ang mga asawa sad mao'y magsigig remind o di ba ningon ang inyong papa. Tay para kasabot mo. Dapat ingon ana ang sequence mga igsoon, safe atong mga anak. Mo nay purpose. So kung malus na to ang purpose mga igsoon, lipay kang yawa. Lipay jud kay siya. Daog siya kinabuhi nato. Niabot ang panahon. O base niabot na sa imong family ba? Nga di na ganahan og sound doctrine. Di na ganahan what is right. Pero nagpadayon na sila sa ilang kaugalingon nga kaibog sa kalibutan. Di na sila ganahan maminaw. Verse number 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Adto na sila maminaw sa walay kamatuoran, walay kapuslanan. Verse 5, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Muna, importante kayo ang pag-revive, importante kayo ang pagkuan kanang pag-nurture yun ba? Muna, mga Kristiyanon, dili kinanglan nga magkuanta, pastor, mag-revival ta. Di na kinanglan, dapat imo yun na i-revive pirmi. Kaysa diha mga lagad ta, it's a revival sa atong spirit. Verse 6, awa si Apostle Paul, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Moabot panahon, matiguwang na sad ko, na anay mga kuan nato diri kanang mga pastors nga na build up sa ani nga ministry, mao sa nay buhaton nako ninyo. Apit na biya ko mo panaw. I-make sure sa nako mga igsoon sa akong kaugalingon nga pagpangalagad sa Ginoo nga mabuhat gyud nako ang akong angin buhaton. Ready to depart. All right? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Ang makadawat ba ani si Apostle Paul ra? Ang makadawat ani ang pastor ra ba? Dili, hasta sadtong tanawa. Which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. So if you listen to your pastor, if you follow the faith of your pastor, if you serve with your pastor, you may also receive the crown of righteousness. Pero kung number 1 ka mga igsoon nga kontra partido, number 1 ka nga against, number 1 ka nga makita nimo ang resulta kana mga tao nga naa sa imong duol, apektado na sa imong ka-negative. Di lang ka kakita, di man na nimo makita dayon, pero makita na nimo later on when everything is so it's too late. No? Too late to recover. Mao na nga dapat magbantay yun ta.
Kay naayawa tigbugnaw. Kung kita tugutan na to nga mabugnaw ta, ma-discourage ta, luoy kaya itong mga anak. Sultihan ta mo. Para ninyo, mura na nagwa, mga igsoon. Unya inyo pa nakasaban. Ngano di na mo mabasag Bible, ngano di mo tungod na sa imong ka-negative. Tungod sa imong ka-negative. So dapat imong yun ang pugnan ang imong kaugalingon. Ayaw jud. Kay, tanaw ha, ang pangutana ba, nganong ang mga membro negative magkayo sa pastor? Simple na kayo nagtubag. Nganong ang mga anak negative man sa ilang parents? The same answer. Tungod kay ang parents sig pamadlong. Kay kung ang tanang parents mo, uyon-uyon pa lang sa gusto sa ilang anak, palang nga unsa ka diha, o sige, unsay mo gusto anak ko, o go. Di ba? 13 anyos pa, 12 anyos pa, mag-uyab-uyab na kuma, o sige, asa man na be. Uyunan nimo tanan. Guba na nadaan ha. Kaya naman, improper man siya. Pero imong pugnan, mo na bati ka. Na? Imo kasabaan, imong ingnon nga, sayop na, ayaw lagi na, sige kag pamadlong ba? Kuhaan pa nimo gadget, kay naguba iya kinabuhi. Masuko na sila. The same as the man of God to the people of God. Mao na daghan mga membro, di ganahan silang pastor, kay di ganahan badlongon. Di ganahan tudluan, di ganahan gaidan. Ano man si pastor, magbuot man eh. Ay, pagbuot pastor, mga igsoon, paminawa ang Ginoo sa instruction sa kuha. Ayaw ka sa ako masuko, kay gisugo rako. Amen? Gisugo rako. Ayaw gyud, stay put ka sa kabubuton sa Ginoo. So kabubuton sa Ginoo nga na kay pastor, para walihan ka, naman itumong atong pagwali, wa man ta nga namili lang mga igsoon, bintot-bintot, kabantay mo, serious yun ato ang lesson, naatay gipadulngan, naatay gimold mga igsoon. So katuna, ayaw tuguti nga ikaw matayan ka o magmold ba ka? No? Nagmold na ka ba? Di na maka-absorb ang kanindot sa kanang kuan, kanang kaprisko sa tubig kay gamolds na ka, ikaw mismo may gamolds, wa pa ka na mold. No, gikuan na ka, gilumot na ka. Gilumutan. Mao na nga inigbasa nimo, di na kay ka remember kay gilumutan na ka. Lumot na guna, di kalimot ka dayon. Di na ka penetrate. No, sabtan na ninyo mga igsoon. So mo na nga naay reward sa mutuman. Naay reward sa musunod. Naay reward sa mutudlo, magsigig pamadlong para sa kanindot sa atong Kristohanong kinabuhi. Muna bulahan nga naay pastor, igsoon. Bulahan yun. Letter C and last. Watching with wisdom. Trabaho na sa pastor nga magbantay with wisdom. The pastor vigilantly oversees the spiritual well-being of the congregation with discernment and devotion. This highlights the pastor's responsibility to guide with accountability and care. I am accountable to your life. And that is why I need to care for you. I need to take care of you. Sama sa pag-take care sa Ginoo mga kaigsuonan sa iya mga tinawag. In Acts chapter 20, tanawag unsa ka importante ni nga responsibility. Acts chapter 20, 26 to 30. English Bible, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Importante kay na. Every pastors na ay mga responsibility dugo sa mga katawhan nga dapat dili may mahimong responsible as well as all the believers. So in verse number 27, si Apostle Paul ningon siya, I am pure from the blood of all men. For, nganong nakaingon man siya, ingon sa verse 27, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. So ang mga Kristohanon, ang mga man of God, ang mga teachers nga dili ka kanang di gyud by heart ang imong pagtudlo mga kaigsunan, nagkadugo ka. Kanang imong kamot puno na sa dugo, tulubago na nimos Ginoo. 28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. This is not a responsibility received
from a person. Responsibility ni nga gidawat nato gikan sa Ginoo unya ang gipaatiman sa Ginoo nato tanawag unsa? To feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Mao na kami mga pastor, mag-careful yun mi sa pagpakaon ninyo kay pinalit mo in town. Gipalit mo sa Ginoo, pag gipabantayan dayon mo sa pastor. Mo nag-ayaw mo kalain kung kasab-an mo nga naguba na na inyong kinabuhi. Ayaw mo kalain kung tudluan mo nga sa inyuhang espirituhanon nga kinabuhi, dapat makaibawsad ka nga ang imong panginabuhi dito sa kalibutan, dili siya mag-contradict. How can you survive sa imong Christian life kung nagbasa ka sa Bible and you cannot apply what you have read because of your lifestyle, because of your way of living? Di ba? Nindot kay imuhang Bible reading, daghang kay nakatunan, beerhouse imong trabahuan. Dapat nakasabot mo mga igsoon. Ang imong trabaho, tupada kas manok. Di ba? Yung mga iyong pagka, Lord, proteksyon ko, nga di ako'y atakihon sa manok. Bisa kung saan na to mga kaigsunan, o kanabitong kanagtudlo or kanagkaton sa maayong pulong, unya tuwa ka sa lugar nga di gyud nimo magamit. Kay pan kasabot nya masuko ka nya nganong na makadiha. Mabito na kita, we need to be discernful ba. Pagtan-aw nimo nga kaning lugar di gyud ni para sa ako kay naa may importante nga gipadala ang Ginoo nako nga iya ipatrabaho, di magina ko mabuhat diri, hawa diha. Amen. Hawa diha. Ang trabaho sa pastor is to watch you, to help you understand sa imong panginabuhi. Dapat ang imong panginabuhi mo align sa imong responsibility nga gihatag sa Ginoo, isip servant of God, mga igsoon. And that is why gitudluan gyud ta sa Ginoo ani, gihatagan gyud ta niya sa kaalam, gitagaan gyud ta niya instruction, gitagaan tag Holy Spirit, na manay reason tanan. Gitagaan ta og pulong sa Ginoo, gitagaan tag pastor nga mosigig wali sa pulong sa Ginoo. Tungod ana. So na kay overseers, gimanduan mga igsoon to feed the church of God nga pinalit sa Dios, pinaagi siyang hamiling dugo. Verse 29, for I know this, that after my departing, tanawa, unsa ka importante ang panagtudlo? After my departing, ingon si Apostle Paul, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Kung wala nakakaton ang mga katawhan sa Ginoo, sudlan lang mong laing doktrina, mayon na dahin ka, murag sakto na imuda. Di ba? Murag sakto na imuda. Imo nang gisalikway ang tinuod, kay naay mas nindot paminawon. Kay sa mga tao nga way kasabot, sa mga tao nga wala pa na mold diha sa kamatuoran, di ba yun ta mo agree unsay gisulti sa Bible, kay disagree mag yun ni atong flesh. Ug ang kanang mga grievous wolves, adto na sila agi sa imong flesh, nga muuyon jud ka mga kaigsunan, para imong i-reject ang kamatuoran. Mo na nahitabo, daghan na kayong mapalayo sa simbahan tungod kay nadunggan nila nga ang kanang tithes, wa lagi na. Mas ganahan ko na inyo. Among simbahan, sige lang tudlog tithes. Daghan na kay ron sa social media about tithes. Nga, sila ba ang gihatag nimo nga magtudlo nimo sa kamatuoran? Dili, mo imong gipaminaw. Mo na naguba imong kinabuhi. So, grievous wolves na, not sparing the flock. Tayo musud ha? So mayon na ta, di na to pasudlan pastor. Mo na di ta magdadiri og kanang wa ta kaila. No, di ta kinahanglan matuluan gyud si gawas, sakto gyud na imo pastor. O di pa Di pa. Verse 30. Also, patay ta ani ron. Also, of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Na ay mga membro sa simbahan
nga makikompetensya sa ilang pastor para ilang mag-gather for themselves. Nga sa diha panahon nga mo kuha na sila, musuki na sila sa pastor, naa sila'y kauban. Mao na mga churches ma-divide. Nabiktima na ning simbahan na anak mga kaigsuonan na agyo na bira. Mao na trabaho sa yawa. So bisan pag di ta masudlan dili wa ta kaila, kita mismo pwede na mapugasan sa yawa. So kinsa may kanang potensyal nga mapugasan sa yawa, kanang way tuntuon, way tumantuman. Mao na. Ayo jud ing na mga kaigsuonan, dili jud ko anak pastor. Sila, pero ako never. Si Peter Mangani. Ikaw pa. Mag-Peter pud kunuhay karon. Ayaw kumpiyansa mga igsoon. Sunod na lang. Pasalamat ka na kay pastor. Be close to your pastor. Man ko nitudlo ninyo ana tungod kay ako inyong pastor. Gitudloan ta mo kay mao nay sakto. Ako inyong overseer, what ay mahimo ana. So naay mga tao nga muguba sa imong kinabuhi, langkaton ka sa gitudlo sa Ginoo. So any person nga moduol nimo, unya mo hatag siya og kanang iyang pagtulunan nga ihatag sa imo in contradict to the teaching of your pastor. Mao na nagipasabot sa pulong sa Ginoo. Kauban nimo sa simbahan. Mao nagipasabot. Na dili kauban, napoy kauban. O di ba gisudlan na ta dire? Nisud og kalit nindot kaayog kanang kuan entry ba. Pero di ito nagsigi dito pugas og negative. Daghan na bira. Og di na mamalik kay naulaw naman. Di ba? So nainanod, naapoy naa sa sudaan. Nga matay na ng uban. Mga igsoon. Who's next? At least giwarningan mo. Ayaw jud mong pada kay trabaho na sa yawa mga igsoon. Yawa na sa yawa na ngilihok. Mo na also naapod diri sa atong sud. Unya mo kalit ra binagtunga. Wa kay bawo basig naa na ka ba ginahinayan na kag trabaho sa yawa. Kay ngano man negative na kay kag-utok. Mo nakita individually magbantay ta. Ganong negative man jud kay ko sa mong simbahan ha. Ginahina na kag trabaho. Nya ganahan ka nga makadaog yun ang yawa sa imong kinabuhi. Nga mahimo ka nga kanang galamiton sa yawa nga mahimong negative putong uban. Para iniglihok na sa yawa, ako na nigubo ng simbahan na, daghan na mo. Unya sa masugot mong sa dili biyag yun na mapildi ang Ginoo. So kamo mo'y mga lagpot, magpabiling buhi ang simbahan. Muna'y nakapait. Kaya ang maguba nga kinabuhi, ang katong nagamit sa yawa, di mag yun maguba itong gigamit sa Ginoo. Makarecover man na. Kaya ang atong resilience, ang gahuman sa Dios. Di man atong kusog. Di ba sa diyang weak ta, ang strength sa Ginoo, dihan ato magamit, o that is our resilience. No, ikaw nga nagpagamit ka sa yawa, inigkahuman niya gamit nimo, siya pa'y muyatak nimo. Nga naman, di makaiya. Di kaiya. Mabita na, luwi kayo, imong pasakitan, imong kaugaliyong pamilya, tungod lang sa imong mga barkada, di man to imuha. Ang imuha ka lang imong pamilya nga imong gipasakitan. Sa musugot kay sa dili, maunay imuhang kapamilya. Maunay imong part sa kinabuhi nimo. Muna sa sakit bitaw kayo makita na to mga igsoon nga ang mga batanon ba, mas pilion pa nila ilang barkada. Pasakitan nila ilang ginikanan. Diba? Musa na sa simbahan. Kita may pamilya diri. Kita may kauban. So kung siya ato gitudot diri, para nis kaayuhan. Pero yung mo paminahon ka nang dili maayo. Mao na, importante yun na kay Pastor. Let me close in Hebrews 13:17. Unsay first word diha nga mapuslanon gyud sa ato ang kinabuhi. Importante ni first word mga igsoon, obey. Obey them that have the rule over you, referring to the pastor,
And submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy. So kung mutuman ka, nalipay ang pastor nga nagtudlo nimo. Kay pertig yun kalisod mga kaigsunan, kang kumugayin ang pastor, unya iniglingi, asa naman to atong gigayin, nangawagtang man. So tawagan na, makalipay ba na? Dili. So naana diri. And not with grief. So it's either ang akong pag-guide ninyo, joyful ko, or in grief. So asa ka sa inyong tanaw? Joyful ba ka kung nagtudlo ninyo, or magulanon kung nagtudlo ninyo? Kamo kuno mo'y kanang kuan na discern. O kamo nakaibaw mo. Kay malipay man ang pastor nga inigtudlo, nakat-on ka, gituman nimo. Mag-uol ang pastor nga nanudlo siya, apan wa nimo tumana. No, wamata nagtudlo dirig binuang. So, kay wala man nimo gituman. Ingon diri sa Bible, for that is unprofitable for you. Okay sa may imong giguba. Ikaw. Ako, igor ako nag-uol. Nganong nag-uol ko? Kay baw ko maguba ka. Kay naay rason nganong gihatag ko sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba? So kung imong i-disregard ang pastor sa imong kinabuhi, kay baw na ka. Oh. Kay baw magyud ta. Pero naagyo tayo wa nay bawi. Mao na gitawag og kabubuton sa Ginoo. Adto na ihatag sa Ginoo sa man of God to teach you, to feed you with knowledge and understanding. Diha pa na nimo masabtan. Ing anion di ay pagsabot ang kabubuton sa Ginoo. Kay laminaw magka sa imong pastor. So kung way pastor, basa-basa ra ka diha, daghan bitaw mga kuan, nag-claim sa ilang kaugalingon nga Christian pud sila. Tanawa, unsa ilang trabaho, magsig panaway og simbahan. Magsigig panaway og mga pastor. Mo man na magsigig post diha sa kuan nga pang-atakihon ang mga pastor nga nagtudlo og tithes. Pang-atakihon ang mga pastor nga murag ilan ang sulugoon ang mga membro nga sugoon dito, panlakaw mo, pagwali mo. Mo man gisugo sa Ginoo, di man ang pastor gisugo ana. Gisugo ang pastor sa Ginoo, ug ang pastor dapat lang mutudlo sa katawhan sa Ginoo. Pero naamang dito nagkat-on lang sila in town. Ang ilang gihimong congregation, ang social media, naminaw pud mo. Inyo nang hibaw-on. Kinsa may nag-post ani? Di man mo hibaw, inyo naman ganahan mo. Ganahan ko ani ay. So nag-doubt na ka sa imong pastor, kay giganahan ka, ang imong unod mo giganahan. Nya kinsa may mag-uol, maguba ka, sila? Mo na mga pastor, masuko gyud kung panalitan di mo mutuman. Mag-uol ang pastor, kay baw ang pastor, maguba ka. So, para dili maguba atong kinabuhi, obey. Obey. Samtang ga-obey ka, gasalig ka sa Ginoo. Kay ang kaning tao nga imong gisunod, gihatag na sa Ginoo nimo. Nakasabot na mga igsoon? Ang iyang pagtuod, diha mo na imong sundon. So kanay atong responsibility, manabang tag mga bata nga sa kanang nagkalisod nga mga bata, mga igsoon, pagkatamis. Kada bata nga atong matabangan, mga igsoon, pagkatamis tanawon. Tungod kay diha man gud isugo. Diha sad ka gibabagan sa yawa, nga di gyud ka magamit gyud. Nakasabot mo. O sa may gibuhat sa yawa sa matag simbahan, apin ni ato ah. Ang ato mga young people, gipan-target na. Walay excitement ang mga young people. Wala sila love sa ilang church. Usa ka adlaw, mahimo kang pamilyado, you will face all the consequences. Kay mao may imong gitanong. Sa dihang nana kay anak, diha nimo makita ug unsay gibuhat nimo before. You have no idea how to raise your children in a godly way. Timan nila ninyo, kung unsa ka kasutil sa imong ginikanan karon, dubli-dubli na.
kasutil ang imong anak unya. Kung giunsa nimo pagpasakit ang imong ginikanan karon, dubli-dubli ang pagpasakit unya sa imo na mismong anak. Because you can never remove sowing and reaping in the Bible. Mana, kung wakay pastor, may mutudlo ni mo na. So it's all up to you. Nga dawat sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pag-instruct, kung tuhuan ba nimo o buhaton ba nimo or dili. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another instruction, O God. Kabahin sa talent nga ikaw lang ang makapili og tao ngayon tagaan ani. Thank you, Lord, for choosing me to become one of the pastor nga imong gipampili para giyahan ang imong mga katawhan. I pray, dear God, that you will strengthen me, that I will never quit. I will never stop following you. I will never stop teaching and guiding your people for your glory. And I pray, dear God, that you will help your people also, that they will understand our relationship as part of your body, the church. That they are your children, and they must listen and they must work with their pastor in serving you, O Lord, to glorify your name samtang naa pa mi diri sa kalibutan. Salamat kay Lord sa Holy Spirit nga imong gihatag sa matag usa nga maugyo imo pasabot sa imuhang pulong. Tuguti, dear God, nga dili namo pasakitan ang balang espiritu sama sa gitudlo sa Ephesians chapter 4 verse 30. Nga dili namo pasubuon ang balang espiritu sa among kasing-kasing nga maoy silyo sa among kalag hantod sa panahon sa redemption. Salamat kay Lord sa invitation this morning. May you please bless your people to kneel down before you, O God. Maybe some of them will ask forgiveness. Or maybe some of them will give thanks to you for using them. Or maybe some of them will ask your guidance how to be an obedient servant of yours, O God, in this church. Whatever it will be, please guide them for your glory. In Jesus' name.